Good morning! So, pasensya na hindi aesthetic ang posisyon ng ating phone, no? But, really, I decided to do this now. Kasi, actually, it's been a long time na naiisip ko na ideas, thoughts, sharing keeps pouring abundantly whenever I drive. Kaya gusto kong i-share to. Well, for all the moms, to-be moms, soon-to-be moms out there would understand na yung mga videos such as these, hindi mo naman kailangan talagang titigan at panoorin. So, join with me as we do multitasking. So, as I go along, ganda naman ng girl. As I go home, gusto ko mag-share ng thoughts sa inyo about motherhood. And I'm not doing this so you could do this. I am sharing because this is my experience. At kung gusto nyo naman itong i-apply, sige, go, no? Because I know there are people out there, same as me, na makaka-relate ba? Ang tawag dito, nang meron tayong mga approach in life na baka swak din sa inyo. So, example lang, itong everyday Monday to Friday is really hectic, no? Lalo na kapag feeling mo magkakaroon ka na. Pero, yung routine never ends, never stops. Your day should go on. Well, unless meron kang house helper or ano. Meron ako pero siya is day out. So, everything, no? Na sa isip mo eh. Minsan kahit maliit ka lang gising from my usual wake up routine, which should be 4 a.m. 3:30 such a bonus na lang, no? But for yun, pag na-late ng kaunti, pero no matter how late, alam mo na eh, we don't go out of the house without the kids having breakfast. Hindi man sa bahay dapat kakain, dapat hindi empty ang stomach, no? So ganun ang natin, goal. And then syempre yung baon nila, pero may remedyo dyan eh, kasi minsan yung baon nila dinadala ko ng afternoon kasi mainit pa, ganun. Pero minsan when I have to do something, thermal naman yung bag nila, pero minsan nawawala na rin yung heat eh. Binabaunan ko na sila, so kompleto yun, sandwiches, ganun. Snacks, ganun. Sometimes kulang-kulang eh. I feel so incomplete and parang ang laki ng pagkukulang ko pag hindi ko na kompleto yung baunan nila, and then the utensils, yan, and their water. So yan, lagi yan. So yung iba-iba pa ng gusto ng mga yon, kasi yung tubig yung isa ayaw ng malamig. Ako kasi when I do stuff, lagi ko iniisip, paakyat kasi tayo guys, so hindi natin na support. Alam nyo kasi, side story, bili ako ng mga magnetic grip, magnetic chuchu suction, yung naka-magnetic siya. Alaga naman tong mga to. Kaso joke talaga, joke time. Hindi ko alam kung kailangan may powerful magnet, kasi yung kasama nilang magnet ring doon sa item, hindi naman matibay. So, okay, back to what I was saying. Hindi nga, yun. Well, saan tayo napunta? Ayan na naman. Kasi nga pataas, sorry na po. Sorry. Hindi tayo pwede maputol kasi yung thoughts natin nandyan na. Alalayan ko na lang. So, ayun, ang tawag dito. Mahirap rin kasi na wala silang food. Kasi yung sa canteen, bukod sa, syempre, medyo lang naman pricey, and of course hindi nila gusto, pero actually sarap naman yung pagkain sa canteen nila. Alam mo yung kaso syempre alam mo na yung
tongue palate ng mga anak mo. Tongue palate nila. Kaya alam mo na hindi nila gusto. And super dalang lang naman nun yung pag yung sobrang talagang I wasn't able to keep it together. Doon lang sila talaga bibili ng food sa canteen. Sabi nga ng anak ko, ma, kahit kanin na lang, ganon. Kasi nagsisave sila eh. Magugulat ka na lang talaga. Meron silang mga parcel. Alam mo yon. Minsan magugulat ka sa presyo eh. And ito na sasabihin ko, I like that for my kids, no? And I'm happy for them that they're in this era na accessible sa kanila yung mga ganon. Na they can window shop and then they save and they ganon. Considering na ang baon po nila ay hindi ganon kalaki. Actually, they started like 50. Kasi may baon naman sila and they don't commute. Speaking of commute, they tried it, no? Sasabihin nila sa akin lagi, di magko-commute kami, blah 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 blah. Just me, after siguro 3 to 4 tries lang ng pagko-commute, pag uuwi na, magkita tayo sa ganito kasi, minsan pipick upin ko na lang sila if hindi, paglalabas rin ako, sasabihin nila, hindi po, marami akong dala. Ayaw na nila mag-commute. Alam mo yun, kaya nagsisisi din ako kung bakit nung mga times na kinukontra ko sila. Yung asawa ko kasi sobrang supportive sa pagiging masubukan nila maging independent. O di, dapat pala hindi ko kinontra, parang go pa rin ako na sige, kasi sila na rin pala yung kusang magsasabi ng gano'n. Alam nyo, I really enjoy bringing my kids to school. Hindi man sa enjoy, pero it's a privilege for me na makasabay sila araw-araw, yung ganon, and to be with them. Kahit sabihin mo ng hindi tayo good mood, basta together. And whenever kasi na kasama ko sila, parang it's also a training for me how to cope with them, kasi iba-iba ng age yung tawag dito, yung second and third ko. So hindi mo yan mapapansin kung hindi kayo nanonood kasi tumba yung phone ko. Yung second and third ko, 1 year lang yung gap nila. Tapos si bunso kasi, so from 2006, 9, 7 years ang tanda. Pero yung eldest ko kasi is 20. So, like, 4 years ang tanda niya sa second na kapatid niya. Yun. So on and so forth. So yun, natututo ako how to deal with them, how to talk with them. And ang nakakatuwa niyan kasi guys, pag yung may mga anak ka na mga sumunod, nakikinig sila, no? So if napapagalitan or napagsasabihan si kuya o si ate, sila ina-adjust na nila yung sarili nila. Ayaw pala ni mama. Yun, that's what I feel, yun. Kaya pala importante din na pag merong error, pero depende sa situation. Meron kasi mga situation na kailangan one-on-one kami. Pero yung mga general issues okay lang. Kasi nakikita nila na okay naman, hindi naman pala ganun magagalit si mama, ganun. Because I believe, lagi ko sinasabi sa kanila, ito yung inad ko sa sa manual ko when I talk to them, yung may sermon manual. I tell them na, guys, kakampi hindi guys, vlogging lang. Alam nyo, kakampi nyo ko, I am your, hindi naman accomplice. So, ikaw kakampi nyo ako and I wouldn't want anything bad to happen. Alam nyo yan. Kung hindi nyo man alam, dapat alam nyo yan. Yun. Pero yung statement na yan,
I try my best to back it up. To back it up with action. Mahirap kasi yung salita lang, pero hindi mo naman ginagawa. So, paano naman po mag-open ang anak ko sa akin kung ako ay leon, tigre lagi? 'Di ba? So, maghahanap yan ng mapagsasabihan niya na alam niya na hindi siya sisigawan, hindi siya aangilan, ganun. So, yun, yun din yung wino-workout ko sa sarili ko, to remain calm and to think, alam mo yun, yung may diplomasya, tsaka wala parang yung mga small things sa atin, big things sa kanila. So dun pa lang iniisip ko yung approach really matters a lot. So yun lang for this morning. Until then, thank you for listening. Mommy Julie here, wishing you have a productive day ahead.